3 taon akong kumain ng ginisang manok. 50 kada order kaya akala ko pare-pareho lang ang lahat. Hanggang sa dumating ang tanghaling iyon. Sabi ng bagong contractual. 38 lang may kasama pang kanin. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Nang ako na ang susunod. Gaya ng dati 50 pesos. Alauna na ng madaling araw ako nakakauwi galing trabaho. Bukas pa ang ilaw sa pwesto ni Loo Gixiang at tinawag niya ako. Xiao Luo, gaya ng dati. Tumango ako. Ipinagluto niya ako ng isang order. Hindi naman ganoon karami ang piraso ng manok. Pero marami namang patatas. Medyo maalat ang sarsa pero mainit-init pa. Iniisip ko na lang na basta makakain ako sa tapat ng construction site. Malaking bagay na ang may mainit na pagkain. Kaya ayos lang kahit 50 pesos. Hindi na rin ako nagtanong pa. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, nakapila ako sa likod. Ang ilang contractual sa unahan ko. May suot na bagong safety belt. At halatang bago pa lang sila. Nagtanong ang isa sa kanila. Ate, magkano po ang isang order? 38 ang isa. Kasama na ba ang kanin? Kasama na. Paano kapag kulang ang kanin? Pwedeng dagdagan pa natin. Pwede na ang presyong iyan. Nakatanggap ng 38 pesos. Mura na ang 38 tapos marami pang piraso ng manok. Ang dali talaga kapag sa main gate. Nakatitig lang ako sa hawak nilang mga takeout box. Parehong-pareho ang dami sa binibili ko palagi. Xiao Luo, gaya ng dati ba? Bilis-bilisan mo naman dahil may nakapila pa sa likod. Magkano po? Lesi, 50 syempre. 38 lang sa kanila pero 3 taon na akong kumakain dito. Pero laging 50 ang sinisingil mo sa akin. Ano nang ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Suki ka naman. Mas mahal pa kapag suki. Xiao Luo, malaki ka namang lalaki. Makikipagtalo ka sa akin dahil lang sa 12 piso. Sana sinabi mo agad kung namamahalan ka. Ngayon mo lang tinatanong. Huwag kang kumain kung hindi mo pala kaya. Pagod na nga magtrabaho sa construction site. Walang gustong makipagplastikan araw-araw. 3 taon akong kumain dito sa halagang 50 pesos. Hindi dahil tanga ako. Akala ko hindi nandaraya kapag kakilala. Yun pala, sadyang mga suki mo pa talaga ang niloloko mo. Ayoko na nitong pagkain. Naluto na ito. Sino ba ang umorder ng nagkakahalagang 50 pesos? Kanino mo ibebenta iyan? Luo Wenchuan, pinagbibigyan na nga kita, huwag ka pang abusado. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang beses na. Tinawag niya ako sa buo kong pangalan. Ngayong araw, sa wakas ay naintindihan ko na. Yung salitang suki pala ay hudyat mo para magtaas ng singil. Napakakuripot, malaki naman ang kinikita mo sa construction site. 12 piso lang nang hihinayang ka pa. Hindi ito dahil sa 12 piso, kundi dahil ang tiwala ko sa loob ng 3 taon ay winasak mo sa harap ng maraming tao. Sa likod na gate ng construction site noong gabi. Kuya, kakain ka ba? Magkano ang ginisang manok? 38 piso may kasama ng kanin. Pwedeng magdagdag kung bitin ang kanin. Kahit suki o bagong customer, 38 piso pa rin para sa lahat. Nga. Nakasaad naman sa karatula. Kuya, hindi kami nagpapatong ng basta-basta. Kaya bang lutuin ngayon? Pwedeng iluto ngayon mismo. Kuya, kumakain ka ba ng maanghang? Katamtamang anghang lang. Kuya, higop ka muna ng sabaw. Sariwa ang karne nito at hindi galing sa murang frozen. Bago pa itong pinili sa palengke kaninang umaga. Panloloko lang sa customer ang mga frozen. Kung tayo nga hindi makakain ito, hindi rin natin to pwedeng ibenta. Kuya, ang bango ng kanin na may sarsa. Unang beses pa lang natin nagkita pero binigyan mo na agad ako ng ganito karami. Nakakapagod magtrabaho sa konstruksyon. Kapag konti ang kanin, madaling magugutom. Ang mga salitang yon ay parang malambot na karayom. Na biglang tumusok sa dibdib ko. Ayos, masarap at talagang malinamnam. Malambot ang patatas pero hindi durog. Kahit anino ng tao, wala sa mailikurang pinto. Gaano na kayo katagal nagtitinda rito?
Magdadalawang linggo na. Hay, matumal ang benta. Bakit hindi kayo doon sa pangunahing pasukan? Hindi namin kayang upahan ang pwesto doon. May nauna na doon. Ah! Kuya, gusto mo pa ng kanin? Sapat na busog na ako. Nagbayad ng 38 yuan. Kuya, sa susunod kapag matabang umaalat para sa iyo, sabihin mo lang agad sa amin. Ano nga palang pangalan nyo? Ako si Tang Xiaoman. Ako naman si Hiziyuan. Sige, tanda ko na. Manok. Sir Luo, bakit hindi ka kumain ng ginisang manok ni Ate Luo ngayon? Pagkaing nananamantala sa tiwala ng iba. Hindi ko nakakainin yan kahit isang subo. Nagsimulang pagmasdan ng mabuti ni Luo Wenchuan kung bagay ba ang mag-asawang ito na maghanda ng pagkain para sa mga manggagawa. 38 ang benta. Tingnan ko nga lang, kung magagandang sangkap ba talaga ang ginagamit ninyong dalawa. Mura lang ang batch na to. Mga tira lang to kahapon. Ayoko ng tirang pagkain. Maliit na pwesto lang kayo pero mapili pa kayo. Para sa mga manggagawa to kaya hindi natin pwedeng dayain. Pwede po bang makahingi ng resibo? Kailangan lang naming ay lista ang mga gastos. Pinunasan muna nila ang mesa bago ang kalan, tapos inayos ang mga lalagyan ng pampalasa, at 2 beses naghugas ng kamay si Hiziyuan. Ang mga tirang ulam kahapon. Pwede pa namang gamitin, di ba? Pwede pa naman pero hindi na ganoon kasarap. Okay lang na tayo ang kumain ng tirang pagkain. Pero hindi pwedeng ibenta sa iba. Pangatlong gabi na. Hoy! Ate, bilisan mo naman, mamamatay na ako sa gutom. Sige po, heto na, medyo maanghang na solo gisa. Para masarap ang kain inyo. Sapat na ba ito? Mas masarap ito kaysa doon sa may main gate ah. Narinig ito ni Tang Xiaoman pero hindi siya sumagot at hindi rin niya siniraan si Luo Gixiang, bagkus ay mabilis niyang iginisa ang susunod na order habang nakayuko. Hindi nagtataas ng presyo at hindi namimili ng customer. At hindi rin naninira ng ibang nagtitinda. Mapagkakatiwalaan talaga ang dalawang ito. Kuya Luo, katamtamang anghang po ba ngayon? Hindi naman ako nagmamadali. May sasabihin sana ako sa inyo. Kuya, may problema ba sa pagkain kahapon? Hindi naman. Gusto ko sanang tulungan kayong makakuha ng malaking order. Anong klaseng order po iyan? Pagkain para sa mga nag-overtime sa night shift sa construction site. Subukan muna natin ang 80 order. 80 order po. Kuya Luo. Seryoso ba kayo? Ako ang may hawak ng mga materyales sa opisina ng proyekto. Kilala ko ang mga tao sa logistics. Naghahanap kasi sila ngayon ng pagkain para sa mga nag-overtime. Maraming reklamo doon sa pwesto sa main gate. Pero ang bagong supplier ay kailangang mapagkakatiwalaan at malinis. May 4 akong kondisyon. Sige po, ano po iyon? Una, dapat palaging malinaw at nakasulat ang presyo. Kahit sino pa ang bumili, dapat iisa lang ang presyo. Walang lamangan o piliing customer. Pangalawa, kailangang laging sariwa ang karne ng manok. Bawal gumamit ng tirang sangkap mula kagabi. Bawal kumuha ng karne sa mga hindi rehistrado o kahina-hinalang supplier. Sigurado po iyan. Huwag mo munang sagutin ng ganyan kabilis. 80 order, 100 order. 200 order, malaki na ang negosyo. Malaki rin ang tukso. Kakayanin mo ba ang ganyan? Kikitain ko lang ang dapat kong kitain. Para makatulog naman ako ng mahimbing. Pangatlo, bawal bawasan ang dami ng pagkain. Mabigat ang trabaho ng mga manggagawa. Dapat sapat ang pagkain na ibibigay natin. Pwede naman talagang mag-refill ng kanin. Kahit abala pwede pa ring mag-refill. Kaya ko namang magluto ng mas maaga. Pang-apat, hindi dapat magbago ang trato natin. Kahit na lumakas ang negosyo, bawal pa ring pagsamantalahan ang mga mamimili. Kuya Luo, manggagawa rin ang tatay ko. Dati nung nagtatrabaho siya sa malayo nakaranas siyang kumain ng tirang pagkain. At napagsalitaan pa siya ng masama ng iba. Bago pa ako nagtayo ng pwesto naisip ko na ito.
Na kung pera ng mga trabahador ang kikitain ko, hindi ko sila pwedeng apihin. Maaaring kulang kami sa customer. Pero hindi kami kulang sa konsensya. Iyan mismo ang gusto kong marinig sa attitude mo. Tatawagan ko na ngayon ang in-charge sa logistics. Siya ang maihawak ng kantina sa site at ng mga pagkain para sa night shift. Kuya Zhao, may nagbebenta ng ginisang manok sa mailikurang pinto. Nakakain na ako doon. Malinis at marami ang serving. Pwede bang subukan natin kahit isang beses lang? Ikaw mismong si Luo Wenchuan ang nagre-rekomenda ng pagkain. Pambihira ah. Huwag kang tumawa. Isang beses ko lang naman ito ire-rekomenda, okay? Tignan mo na lang. Magkano ba yan? 38. Hindi ba 50 doon sa may harapang pinto? Presyo lang talaga yan para sa akin. Subukan muna natin ang 80 order mamayang gabi. Kailangan ko munang makita ang mga resibo at dokumento. Meron. Kumpleto ang lahat. Salamat. Huwag ka muna magpasalamat. Ayusin mo mamayang gabi. Kapag hindi naging maayos, hindi na kita ire-rekomenda ulit sa susunod. Kuya, huwag kang mag-alala. Kuya Luo, nabili ko na ang mga baunan. Ibalik mo yan, huwag kang bumili ng basta-basta. Ipalit mo doon sa mas makapal. Mabako ang daan kapag panggabing deliver. Hindi dapat tumapon ang sabaw. Tama, hindi dapat matapon ang sabaw. Ziyuan, bilisan mo at ipalit mo sa mas makapal na lalagyan. Hanapin mo ang timba at lagayan ng mga pampalasa. Magsabi ka ng totoo, huwag ka nang magpalusot. Saan nabibili ang karne ng manok? Sa timog pamilihan ng bagong distrito. Nakasulat dyan ang numero ng pwesto. Araw-araw dapat bago ang bili. May health certificate ba kayo? Marunong ba kayong magtabi ng sample ng pagkain? Pinaalalahanan na kami kahapon ni Kuya Luo. Naghanda na kami ng lalagyan para sa sample. Magtatabi ng isa kada batch at lalagyan ng oras. Ang profesional mo naman tignan. Kakain ang mga nasa construction site. Walang dapat maging problema. 80 muna mamayang gabi. Ihatid sa hilagang bahagi ng building 3. Bago mag-alas 10. Walang problema. Ate, napakasarap talaga ng luto mo. Bilisan mo at ipagbalot mo ako ng isa. Ako rin, pahingi ng isa. Nandidikit na ang sikmura ko sa gutom. May pagkaing pang overtime mamayang gabi. Kailangan ninyong maghintay sandali kung tingilang ang bibilhin ninyo. May pera na nga, hindi mo pa kukunin. Nauna nang kinuha ni Kuya ang order para sa construction site. Hindi kami pwedeng mahuli. Iyong doon na naman sa may pangunahing gate. Nako, sana naman ay hindi na naman kulang sa karne. Noong nakaraan, 50 nga pero puro naman patatas. Kain muna tapos mag-feedback na lang pagkatapos. Uy, okay to ah. Sakto yung sarsa kapag hinalo sa kanin. Buhaghag pa at hindi malata yung kanin. Hindi talaga malata. Magkano? 38. Mas okay to kaysa doon sa nagkakahalagang 50 sa may main gate. Hindi ba 38 lang doon sa main gate? 38 lang kapag bago ka doon sa main gate. Pero kapag suki ka na 50 na. Si Angry Luo 3 taon nang kumakain doon na tig 50 ang bayad. Ang tindi naman mangganso sa mga suki niyan. Mas mahal pa ang singil kapag kakilala. Sobrang nakakainis naman. Boss, pwede po bang magpadagdag ng kanin? Pwedeng-pwede hanggang sa mabusog ka. Magkano po ang dagdag kapag nag-extra rice? Libre lang walang bayad. Sis, pwede mong kainin tong pagkain dito. ₱38 lang sa may stall ng fried chicken sa back gate. Pwede pang humingi ng dagdag na kanin. Huwag ka nang pumunta sa main gate. Tinataga sa presyo ang mga suki doon sa main gate. Ilang taon na ring nagtitinda si Ate Lo doon. Baka naman nagkamali lang sila. Anong misunderstanding ang pinagsasabi mo? Tinanong ko siya kahapon. 50 rin ang siningil niya sa akin. Pero doon sa katabi kong bago 38 lang ang singil sa kanya. Noong nakaraang buwan lang ako pumasok sa planta. 38 lang ang singil niya sa akin. Tapos dahil araw-araw na akong pumupunta doon. Ngayong linggo naging 45 na. Sabi niya dinagdagan daw niya ng sahog. Kuya Luo, pinupuri ng lahat sa group chat yung kagabi. Sobrang sarap daw ng fried chicken. Bigla na lang siyang nagtaas ng presyo. Dagdag 5 piso kapag umuulan. Dagdag 10 piso naman kapag hating gabi kumain. Noong nakaraan kulang pa ang binalik niyang sukli sa akin. Pinagpilitan pa niyang nakalimutan lang daw niya dahil sa sobrang busy. Mukhang karma na niya to ngayon. Ang sarap sa pakiramdam diba? Anong nakakatuwa doon? Nadidiri lang ako. Bakit ba siya minumura ng lahat? Hindi lang ito isang beses o 2 beses. Dali tingnan mo kung paano niya kinuwenta ito. Mas mura sa bagong customer pero mas mahal sa mga regular. Mas mahal pa kapag nagmamadaling kumain. Pinakamahal sa mga sobrang pagod na para makipagtalo. Hoy Luo Wenchuan, anong ibig mong sabihin? Anong ginawa ko? Ikaw ba ang nagkakalat ng kung ano-ano sa group chat? Alin doon ang sinabi ko? Hindi ba nagagalit ka lang dahil siningil kita ng mas mahal? Kailangan ba talagang sirain ang negosyo ko? Siningil mo talaga ako ng mas mahal. Hindi sa nagrereklamo ako.
3 taon kayong kumakain dito. Ngayon umaarte kayong biktima. Bakit hindi ninyo binabanggit noong pinagluluto ko kayo ng sinangag sa hating gabi? Nagtitinda ka sa hating gabi. Nagbayad ako at hindi iyon limos mula sa iyo. Mahalang pwesto sa harap ng pinto. Mahalang kuryente at tubig pati na rin ang upa sa pwesto. Anong masama kung maningil ako ng 50? Pwede mo namang gawing 50 para sa lahat. Walang pumipilit sa iyong magbenta ng 38. Pero sa iba, 38 lang tapos sa akin 50. Panloloko sa mga suki ang tawag dyan. Kung kanino ko gustong magbenta, at kung magkano ay wala kang pakialam doon. Tama ka, wala nga akong pakialam. Kaya hindi na ako kakain dito. Pwede ring hindi na kumain ang iba. Gaano katagal kaya tatagal ang dalawang iyon sa likod ng pinto? Walang karanasan ang mga kabataan kaya maaga o huli ay magkakaproblema rin sila. Kung ganoon sundin natin ang patakaran. Kung sinong magka-issue siya ang dapat managot. Luto na ba talaga iyan? Kabibili lang ng isa kanina. Bakit huminto na naman? Sandali lang, kaluluto lang nito. Hoy boss, medyo maanghang lang ang binayaran ko ng i-scan ko. Yung label mo na extra spicy. Bakit mo idinikit sa lalagyan ko? Pasensya na kuya, lumabo lang ang paningin ko. Papalitan ko po agad ang lalagyan nyo. Ate, pakibilisan naman. Kapag natagalan palilipat na ako sa main gate. Pila-pila lang po tayo, isa-isa lang. Kakain din pala si Engineer Lo. Pero bawal sumingit sa pila. Mamimigay kami ng numero tapos sunod-sunod ang pagkuha ng pagkain. 3 klase lang ang ginagawa namin. Mild, medium at extra spicy. Huwag niyo pong biglang babaguhin ang order. Sige po, naintindihan ko. Hanggang kailan pa ba tayo maghihintay rito? Kung gusto mo nang mabilis, kumain ka na lang ng ready-to-eat na pagkain. Kung gusto mo ng bagong luto, maghintay ka. Sige, susunod na lang ako kay Engineer Lo. Ihintayin ko na lang ng matyaga ang bagong luto. Luto na ang 3 order ng medium spicy. Kuya Lo, 120 makakapal na lalagyan ng pagkain. Walang natira kahit isa. Anong pakiramdam mo? Ang hirap talagang kumita ng pera. Nakakapagod nga, pero panatag naman ang loob ko. Simula bukas, maghanda na tayo ng mga gagamitin ng maaga. Pero huwag muna nating lulutuin agad. Ayos lang kung mabagal ang pila. Basta hindi dapat magbago ang lasa. Sige po, alam ko na. Kuya, bakit po? Meron pa bang kanin? Sayang kasi ang sabaw kaya hindi ko itinapon. Meron po. Pahingi pa sana ng kalahating mangkok. Dito na ako palaging bibili sa inyo simula ngayon. Bakit bigla silang nag-i-inspeksyon sa atin? Sino ang namamahala rito? Ako po. May natanggap kaming sumbong na nagpapatakbo raw kayo ng walang permit at hindi raw sariwa ang mga sangkap nyo. Hindi pasado sa kalinisan. Talagang na-report nga. Baka naman may problema nga talaga. Kakakain ko lang doon kahapon. Ayos naman ang tiyan ko ah. May mga permit naman kami. May mga resibo rin kami. Saan mo nilagay? Hindi ba nasa asul na bag? Huwag mong guluhin ang mga folder. Yung itim na folder. Nasaan ang sample ng pagkain? Kumpleto ang mga dokumento. Malinaw ang pinagmulan ng mga sangkap. Pasado naman sa kalinisan ang lugar. Hindi pa napatutunayang totoo ang sumbong. Sabi ko na nga ba malinis eh. Walang naging problema nung kumain ako kahapon. Sino kaya ang nagsumbong? Pero mabilis lumago ang negosyo ninyo. Dapat kayong mag-ingat sa susunod. Kapag dumami na ang inihahandang pagkain, hindi dapat maputol ang mga record. Dapat laging may naitatabing sample. Hindi dapat bumaba ang kalinisan. Tatandaan po namin. Natakot ako doon. Natakot nga. Mabuti ang matakot. Ibig sabihin alam ninyong mabigat ang inyong responsibilidad. Kuya Lo, yung sa main gate ba ang nag-report? Hindi mahalaga kung sino ang nagsumbong. Ang dapat ninyong gawin ay siguraduhin kahit sino ang pumunta rito para mag-inspeksyon. Ay wala silang makikitang mali. Kung ganoon, magpapatuloy lang kami sa pagbebenta. Kaninang umaga lang pumunta rito ang mga taga-market regulatory para mag-inspeksyon. Wala silang nakitang kahit anong problema. Mas epektibo pa ito kaysa sa kahit anong patalastas. Orihinal na lasa sa gate 28. Mas mura ng 10 piso kaysa sa back gate. Huwag kayong magpapaloko sa iba. 10 piso sa isang araw. Makakatipid ka ng 300 piso sa isang buwan. Sino ba naman ang hindi makakaintindi sa kwentang ito? Ano ba kasi ang kakainin? Hindi lang to basta pampuno ng tiyan. Mas mura ng 10 piso kay Boss Lo. Ako muna ang susubo. Hawak mo naman ang sarili mong pera. Bahala ka kung saan mo gustong kumain. Kuya Lo, magbabarin ba tayo ng presyo? Ibababa natin ng magkano, 28. Okay lang kahit mas maliit ang kitain natin. Huwag lang nating mawala ang mga customer. Magkano ang puhunan sa bawat serving nito? Manok, kanin, ulam, pampalasa, lalagyan, gas. Kung susumahin, kasya ba ang 28? Hindi kakayanin. Kung ibababa mo sa 28, para hindi malugi. Babawasan mo ang karne at gagamit ng mas murang karne. Kokontian mo ang kanin. Gagamit ka ng tirang ulam kahapon. Hindi pwede yan.
Kaya nga hindi natin pwedeng ibaba ang presyo. Pero umaalis na ang mga customer natin. Yung mga naghahanap ng mura, aalis talaga sila. Pero ang mga totoong gustong kumain ng masarap, babalik at babalik. Pero kapag sumabay kayo sa pagbaba ng presyo, mawawalan na kayo ng kredibilidad. Bakit naman? Kasi sinabi ninyo dati na 38 ang totoong presyo. Ngayong ibinaba ninyo sa 28. Iisipin na ng lahat na may patong pala talaga ang mga presyo ninyo dati. Kapag nasira na ang tiwala, napakahirap na nitong ibalik. Kayang magbaba ni Luo Gixiang. Dahil masyadong mataas ang singil niya dati. Pero kayo, hindi pwedeng magbaba. Dahil tapat naman kayo sa presyo ninyo simulat sa pool. Nakatanggap ng 38 piso sa WeChat. Kuya Luo, heto po ang pagkain ninyo. Hindi pa rin nagbabago ang sarap ng luto mo. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Lapit kayo, lapit kayo. Pasok kayo sa loob. 28 piso lang kada serving. Para sa inyo ang dating paboritong lasa. Teka, ang karne na ito. Parang mas durog yata kumpara noon. Hayaan mo na basta mura ayos na. Busugin muna ang tiyan bago magtrabaho ulit. Tama na iyan. Engineer Luo, may gamot ka ba sa sakit ng tiyan? Bakit? Anong nangyari? Kumain kasi ako nung ginisang manok doon sa may main gate. Medyo nasusuka ako. Pumunta ka sa klinik. Huwag mo nang piliting magtrabaho kung masama ang pakiramdam mo. Parang may mali sa karne doon sa main gate ngayon. Medyo matigas at makunat, parang matagal nang naka-freeze. Nakakain ako ng isang pirasong maasim na patatas. Akala ko sira lang ang panlasa ko. Ang ulam na isinilbi sa akin ni Ate Luo ngayon. Puro patatas at sibuyas lang ang laman sa loob. Halos walang kahit na anong manok, kahit nga ang sarsa ay maitim. Mura nga kung 28 piso lang ngayon. Pero puro sahog lang naman ang laman. Ginisang manok ba talaga ito? Ginisang patatas yata ito. 28 piso lang kada order. Halika kayo, kain na rito. Anong tinitingnan mo dyan? Kung hindi ka bibili huwag kang humarang sa daan. Ang karne mo na ito. Tara na. Kuya Luo, bakit mo ba ako hinahila? Ni walang label yung supot ng karne na iyon. Illegal na karne iyan. Wala kang nakita. Walang matibay na ebidensya, kaya huwag kang magsalita ng basta-basta. Hahayaan na lang ba natin siyang manloko ng mga tao? Hindi niya kayang panatilihin ang presyong 28 piso. Kung nagawa niyang gumamit ng walang tatak na karne ngayon, tiyak na babawasan na niya ang timbang para manloko bukas. Hindi na natin kailangang sabihin pa. Masisira rin niya ang sarili niyang negosyo balang araw. Ate, may pagkain pa ba? Meron. Nasilo kasi ako sa mura kaya nagkamali ako ng nabili. Kuya, katamtamang anghang ang gusto ko. Katamtamang anghang. Iba pa rin talaga ang timpla sa inyo. Salamat kuya. Kuya, sumobra po ito. Nasayang kasi yung kanina. Nanghihinayang kasi ako. Huwag na 38 lang talaga ang sisingilin namin. Kuya Lo, tingnan mo yung pinagkumparang litrato sa group chat. Grabe. 10 lang ang diferensya sa presyo. Pero konsensya na ang pinagkaiba. Huwag mo nang sabihin yan. Magkita na lang tayo sa backgate bukas. Xiao Lo, usap naman tayo saglit. Sige, sabihin mo. Pasensya na kung naging medyo masungit si ate sa'yo noon. Huwag mo na sanang dibdibin. Tingnan mo 3 taon na tayong magkakilala. Hindi naman tayo dapat magtanim ng sama ng loob. Diretsuhin mo na ako kung may gusto kang sabihin. Pwede mo bang? Huwag mo nang kampihan yung dalawa sa likod. Paano ko naman sila kinampihan? Inirekomenda mo sila sa project department. Hindi ka nga nagsasalita sa group chat. Pinapakiramdaman ka pa rin ng lahat. Hindi naman ako ganoon kaimportante. May mga trabahador na naniniwala sa'yo. Kapag sinabi mong mas okay sa backgate, doon din talaga sila pupunta. Kumakain lang naman ako. Sa pagkain sila nagtitiwala. Totoong medyo napamahal nga ang singil ni ate sa'yo noon. Pero hindi rin naman madali para sa akin. Mahal kasi ang bayad sa pwesto sa main gate. Marami ring gastusin sa bahay. Huwag mo naman akong ipitin ng ganito. Sino ba ang pumilit sa'yo na magbenta ng 50? Sino ang pumilit sa'yo na maningil ang 38 sa mga hindi mo kakilala? Sino ba ang pumilit sa'yo na isumbong ang iba? May ebidensya ka ba? Wala, kaya naman hindi ko sinabing ikaw yun. Pero alam mo naman ang totoo sa sarili mo. Loo, huwag ka namang sumobra. Dapat sinasabi mo yan sa sarili mo. Ilang taon na akong nagtatrabaho dito sa construction site. Hindi mo ako basta-basta mapapaalis ng ganoon-ganoon lang. Yung dalawa doon sa likurang pinto. Kayang-kaya ko silang gawa ng paraan para maturuan ng leksyon. Sige, subukan mo. Pero binabalaan kita. Hindi biro ang kaligtasan sa pagkain. Kapag nagkaproblema talaga walang makakapagligtas sa iyo. Kakasahod lang ng allowance natin ngayong araw. Mga pre,
Umaasa silang lahat na makakain ng masarap dito sa pwesto mo. Pakibilisan naman. Sige po kuya. Sandali lang po, malapit na ang mild spicy. Yung susunod pakihanda na ang pang-scan. Kuya, ikaw na po. Gaano po kaanghang ang gusto ninyo? Sobrang anghang. Pakiramihan ng sabaw. Aray ko. Kuya, anong nangyari sa iyo? Sumakit ang tiyan ko sa maduming kainan na ito. Magbayad kayo at isara ang tindahang ito. Huwag mo akong hawakan. Gusto ninyong sirain ang ebidensya. Maayos ang pagkain namin. Kumain naman ang lahat. Pagkakain ko palang sumakit na agad. Kung hindi dahil sa inyo, sino pa ba? Gusto ko ng 100,000 piso. Ipapakalat ko ito sa publiko kapag hindi ninyo binigay. 100,000? Parang pang hold up na yan. Nga naman kung masama ang pakiramdam mo. Hindi ba dapat sa ospital ka muna dumiretso? Bakit biglang nagpresyo ka na agad doon? Walang gagalaw. Saan ang masakit? Kahit saan masakit. Kung ganoon, tumawag na tayo ng ambulansya. Saka tayo tumawag sa pulis. Seryosong bagay ang kaligtasan sa pagkain. Tawagan din natin ang mga inspektor ng pamilihan. I-seal ang mga packed lunch. Magtira ng sample para sa testing. Kuhanin nyo ang PFIF footage. Itabi nyo rin ang medical report mula sa ospital. Sino ka ba? Tagapamahala ng materyales sa construction site. At isa rin sa mga nakapila kanina. Hello po, may sumakit po ang tiyan dito dahil sa kinain. Nakahandusay na siya ngayon sa lupa at hindi makatayo. Pakiusap magpadala kayo ng ambulansya rito. Hello po, gusto ko sanang mag-report sa pulis. May gulo po rito sa likod na pinto ng construction site. Boss Zhao, may hinala pong gulo tungkol sa food safety sa mga stall sa likod. Ipaalam sa mga inspektor. I secure ang pinangyarihan. Papunta na ako dyan. Huwag kang umiyak. Takpan ang mga kaldero at itigil ang pagbenta. Ilabas nyo ang itinabing sample. Sumakit ang tiyan ko sa kinain ko. Dali, sa listahan ng mga manggagawa sa proyekto natin. Nakalista ba ang taong iyan? Sigurado akong wala. Tingnan mo nga ang helmet niya. Kahit gasgas wala man lang. Halatang hindi pa iyan nakakatapak sa construction site. Parang hindi tama ang alikabok na ito. Mukhang apog. Hindi ito ang semento natin. Hindi sapat ang sapatos lang para patunayang may sala siya. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Mga kasama, sino rito ang kumuha ng video gamit ang cellphone kanina? Huwag niyo munang burahin, sandali lang. Ipakita niyo sa gwardyang nakauniporme. Aray ko po, ang sakit-sakit. Hindi ako makatayo. Huwag kang matakot, Siya Uman. Wala tayong ginagawang masama kaya wala tayong dapat ikatakot. Ayaw kong pumunta sa ospital. Bayaran niyo muna ako. Di ba masakit ang tiyan mo? Ako. Ayos na ako. Kahit okay ka na, magpa-check up ka pa rin. Seryoso ang alert level ng itinawag mo kanina. Hindi pwedeng puro salita lang pagdating sa kaligtasan ng pagkain. Ikaw ba ang tumawag sa pulis? Sabihin mo kung anong nangyari. Bumili siya ng sobrang anghang. Pagkakain ng 2 subo, biglang bumagsak sa lupa. Humingi agad ng 100,000. Tumanggi siyang pumunta muna sa ospital. Kilala mo ba siya? Hindi, pero nakita ko na siya. Saan? Nagbubuhat ng mga gamit sa likod ng pwesto ni Luo Gixiang. Nakita ko na rin siya. Hindi siya nagtatrabaho sa construction site natin. May video ako. Kinukunan ko kasi noong oras na iyon yung tindahan sa may main gate na kulang sa karne. At nakuha ko lang din siya sa video nang hindi sinasadya. Huwag kang matakot. Mas imbestigahan nila ng mabuti, mas mapapatunayang wala kang kasalanan. Kuya Luo, paano kung hindi natin maipaliwanag ng maayos? May papaliwanag natin yan. Dahil araw-araw ka namang nagtatabi ng ebidensya. Mukhang abala lang ito sa araw-araw. Pero kapag nagkaproblema, makakapagligtas talaga ito ng buhay. Labas na ang resulta ng emergency room ng ospital. Normal naman ang lahat ng vital signs niya. Sa paunang pagsusuri, walang anumang senyales ng malalang food poisoning. Naghihintay pa ng karagdagang resulta ng blood test. Kakatapos lang namin siyang tanungin tungkol sa pagkakakilanlan niya. Pautal-utal siyang sumagot. Sabi niya isa siyang part-time na manggagawa na naghahanap ng trabaho. Pero ang guard sa gate at ang pamunuan ng proyekto, walang anumang tala ng pansamantalang pagpasok niya. Hindi talaga siya taga-construction site natin. Paano siya nakalusot pumasok? Boss Zhao, napakaraming tao ang nakapila sa likod na pinto ngayon. Suot niya kasi ang ating hard hat. Sumunod sa pila. Lumabo lang sandali ang paningin ko kaya hindi ko nabantayan. Simula bukas, kailangan na ring magpalista sa pinto sa likod. Hindi ito maliit na bagay lang tulad ng away sa mga pwesto. Ngayong araw may nakalusot para manggulo at manghingi ng pera. Bukas baka makalusot na rin sila sa construction site. Para manira. Sino ang mananagot sa kaligtasan natin?
Lumabas na ang resulta ng blood test. Walang anumang senyales ng food poisoning. Pero sumakit talaga ang tiyan ko kanilang tanghali. Malinaw na malinaw ang isinulat ng doktor. Kumain ka ng maanghang nang walang laman ang tiyan mo. Kaya nairita ang tiyan mo. Hindi ganoon kalala tulad ng ipinagsisigawan mo. Kakakabit lang ng tsikhi sa pinto sa likod. Medyo tagilid lang ang anggulo. Pero sapat na iyon. Panoorin muna natin ang kuha kanilang tanghali. Lalaking security guard na nakauniforme. Tingnan mo, matibay ang ebidensya. Talagang sa pagkain nila ako nagkasakit. Huwag kang magmadali, may mas magandang bahagi pa sa unahan. Tingnan natin noong alas 10:30 ng umaga. Ano ang ginagawa mo? Wala ka man lang suot na safety helmet. Kaya pala hindi ko mahanap ang pangalan ng taong ito. Talagang ginagawa ito ni Logiksi ang para sirain. Tayo, ang nag-abot sa iyo ng mga gamit. Sino ang taong ito? Hindi ko kilala. Paano naman ang taong ito na nagbubuhat ng mga gamit? Kanilang tanghali, isinigaw mo sa harap ng lahat na na-food poison ka. At humingi ka ng 100,000 yuan. Ngayon, makikita sa kikis na. Nakipagkita ka muna sa kalabang may-ari ng pwesto. Mabuti pang magpaliwanag ka ng maayos. Tumutulong lang naman ako. Tumutulong kanino? Nakuha ito sa bulsa mo. Nakikita mo ba ng malinaw? Ano ito? Gamot sa sakit ng tiyan. Masakit na nga ang tiyan, kakain pa ng sobrang anghang. Tinago na nga agad ang gamot sa tiyan sa bulsa. Napakagaling naman ng paghahanda mo. Natatakot lang kasi ako na baka pagkatapos kong kumain. Hindi ko kayanin. Kung ganoon, bakit kanina noong isasakay ka na sa ambulansya? Bakit pilit ka pa ring umiiwas? Ako, pakiramdam ko naman kasi okay na ako. Ayaw ko lang talagang gumastos sa ospital. Ayaw mong gumastos sa ospital. Pero pagbuka ng bibig mo, hiningan mo agad ang maliit na tindahan. Ng 100,000 pisong danyos. Mautak ka rin pala. Naisigaw ko lang naman po iyon. Hindi po ako nandaraya. Ang totoo po kasi ay. Huling pagkakataon mo na ito. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, kakasuhan ka na namin ng pangingikil. Si Logixiang po ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Sabi niya, basta sirain ko lang ang pwesto sa likod. Bibigyan niya ako ng 2,000 piso. Pinakain niya lang ako ng kaunti tapos sumigaw daw ako na masakit ang tiyan ko. Sabi niya kapag marami ng tao, tiyak na matatakot silang magbayad ng danyos. At mapipilitan din silang isara ang pwesto nila. Masyado niya naman akong inaapi. Maupo ka at huwag kang magpadalos-dalos. Logixiang, kailangan mong sumama sa amin para magpaliwanag. Sige, dadalhin ko kayo sa pangunahing pinto. Bakit? Ano ang nangyari? Wala naman akong ginagawang masama. May isang bagay lang. Nakailangan naming linawin kasama mo. Sinisiraan mo ba ako? Pakiusap, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hoy, tingnan nyo ito dali. Nakipagsabuatan ang tindahan sa likod sa mga taga-construction site para mang-api ng tao. Maliit na negosyo lang ang mayroon ako. Gusto nila akong patayin sa gutom. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi ko siya kilala. Malayong kamag-anak ko siya. Pumunta lang siya rito para manghiram ng hard hat. Bakit mo siya binigyan ng plastic bag? Gamot sa tiyan. Mahina ang tiyan niya. Bakit siya pumunta sa tindahan sa mailikurang pinto? 2 subo pa lang, natumba na siya sa lupa. At humingi pa ng 100,000 yuan. Paano ko naman malalaman? Gusto lang niyang mang-scam. Wala akong kinalaman dyan. Ate, hindi mo naman ako pwedeng pabayaan na lang. Sino ang ate mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi niyan? Kapag nasira ang plano, bibigyan mo ako ng 2,000. Sinabi mo pa na bata pa sila. Isang takot lang, magbabayad na agad sila. Siya nga talaga, napakasama naman niya. Binibiktima pa ang sariling kakilala. At pinagbintangan pa ang iba. Nagsisinungaling siya. Gusto niyang ibintang sa akin. Wala akong ginawa. Bakit niyo ako iniimbestigahan? Wala naman akong naging problema ngayon. Nagpapatakbo ka rin ng kainan. Nagsasagawa kami ng inspeksyon ayon sa batas. Hindi sapat ang lamig ng refrigerator mo. Sira-sira ang lahat ng panlabas na packaging. Wala ring label mula sa pabrika. Kalahating buwan nang walang talaan ng mga binili. Paso na rin ang health certificate mo. Bakit walang nakadikit na petsa sa mga lagayan ng sangkap? Ang asim na ng mga patatas na ito. Balak mo pa bang gamitin yan? Hindi po, hindi po. Ganito po kasi yan. Binabad po sa puting suka pagkatapos hiwain. Kumain ako rito kahapon ng tanghali. Huwag mong sabihin ito ngayon. Sa sitwasyon mong ito, kailangan mong magpasara muna para mag-ayos. Hindi pwede. Isang araw lang akong magsara. Magkano ang malulugi sa akin? Haharap sa parusa. Kapag hindi pumasa ang pagsasaayos, magiging mahigpit kami ayon sa batas. Ilang taon na rin silang nagtitinda doon.
Sinabing ipapasara, totoo palang ipinasara nga. Buti nga, dapat lang na umalis sila. Doon kayo kumain sa mailikod na pinto. Sarado na ang harapang pinto. May pila na sa mailikod. Huwag niyo naman silang dagsain ng husto. Hayaan niyo muna silang magluto ng dahan-dahan. Kailangan ng oras kapag bagong gisa. Dati, puro lang kayo pagmamadali. Ngayon, natuto na rin kayong maghintay. Kumuha kayo ng mga numero nyo. Kunin ang pagkain ayon sa numero nyo. Huwag na huwag kayong sisingit sa pila ha. Ayaw kumita ng pera ni ate kahit may pagkakataon naman. Ganito lang kalaki ang kawali. Hindi kayang asikasuhin lahat sabay-sabay. Kapag pinilit mong lutuin, hindi na masarap ang lasa. Buti naman at hindi na sayang ang pagpila ko. Kung gusto mo ng pagkain basta-basta lang ang gawa, pumunta ka sa iba. Kuya Loo, nandito ka pala. Yung bagong tauhan. May health certificate na ba siya? Kumuha na siya. Nasa loob ng envelope ang kopya nito. Paano ang kwenta ng sahod niya? Arawan ang bigayan pero kalkulado kada oras. Linawin mo ng mabuti para hindi masayang ang pagod niya. Kuya Loo, hindi naman kami manluloko ng tao. Huwag lang sa mga customer ka mabait. Dapat ganoon din sa mga taong tumutulong sa iyo. Tama ka riyan. Yung tindahan doon sa mailikod. Sa tingin mo ba, pwede tayong makipagtulungan sa kanila ng matagalan? Gusto mo ba silang isama sa listahan ng mga supplier natin? Pinag-iisipan ko nga yan. Masyadong maraming panggabi na shift, kaya hindi na kaya ng kantin ang dami ng tao. Pero medyo delikado kapag maliit na tindahan lang. Kung ganoon, sundin natin ang tamang proseso. Huwag dahil lang sa inirekomenda ko sila. At huwag din luwagan ang pagsusuri dahil lang maganda ang feedback sa kanila. Ang galing mo talagang umiwas sa intriga. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa intriga. Ito ay para protektahan sila. Habang mas malinaw ang mga patakaran. Para walang makahanap ng butas sa atin. Sige, mag-aayos ako ng formal na pagtatasa. Kuya Loo, darating sila mamaya-maya lang. Anong dapat kong sabihin? Hindi mo kailangang magsaulo ng sasabihin. Kung ano ang ginagawa mo, iyon lang ang sabihin mo. Ang isa ay magsusuri ng mga permit. Ang isa naman ay mag-iinspeksyon sa mismong lugar. At ang isa ay magsusuri sa proseso ng pagpapadala. Mayroon ding opisyal para sa kaligtasan. Para tingnan naman ang inyong mga ruta sa paghahatid ng pagkain. Unang bahagi, mga lisensya at permit. Pangalawang bahagi, sertipiko ng kalusugan ng mga tauhan. Narito na lahat at kumpleto naman. Walang problema. Pangatlong bahagi, mga resibo ng pinamili. Pang-apat na bahagi, pagpapanatili ng mga sampol ng pagkain at pagtatala. Kumpleto ang mga resibo. Maayos at kumpleto ang talaan ng mga sampol ng pagkain. Pakitingnan po. Panglimang bahagi, pagpapanatili ng init habang naghahatid. Sa bultuhang paghahatid ng pagkain. Hindi ito sumusunod sa pamantayan. Bibili po kami agad. Hindi ito tungkol sa pagbili o hindi. Kailangan ninyo ng mga paraan para mapanatili ang init. Kailangang may talaan ng oras ng paghahatid. At kailangan ding maiwasan ang pagtagas ng mga sabaw. Wala po kaming karanasan sa ganito. Tapos na ang pagtatasa. Ipagpapaliban muna ang inyong pagsali. Binibigyan kayo ng 3 araw para ayusin ito. Babalik kami pagkaraan ng 3 araw para suriin muli. Kuya Loo, wala na ba kaming pag-asa? Hindi magandang balita ito. Hindi naman nila kayo tinanggihan. Sinabi lang nila kung ano ang kulang para maayos ninyo. Para makasali na kayo sa thermal box program. Ang mga selyo ng pagkain, logbook ng paghahatid. At mga talaan ng bawat batch ng mga sangkap. Kailangan din ng pera para sa mga iyan. Unti-unti nyo rin namang mababawi iyan. Huwag kayong mangungutang sa patubuan. Huwag ninyong titipirin ang mga sangkap para lang pambili ng mga gamit. Hindi po. Tabingin na naman. Bakit ba mas mahirap pang ihana ito kaysa magtos sa kawali? Huwag manginig ang kamay mo. Titigan mo yung awang at dahan-dahang idiin pababa. Isa pa, sa klase ng pagiging seryoso ninyo. Kahit sa simpleng seal lang siniseryoso nyo. Siguradong magiging matatag ang negosyong to. Pasado. Lahat ng issue ay naayos na. Isasama muna natin sa loob ng 1 buwan para masubukan. Salamat, huwag kang magpasalamat sa akin. Titingnan natin ang mga reklamo pagkatapos ng 1 buwan. Titingnan natin ang kalidad at ang mga record. Narinig mo ba? Narinig ko po. Sa makalawa ng gabi may 3 gusali na sabay-sabay na mag-o-overtime. At may isa pang grupo, ang mga steel fixer. Alas 11 ng gabi, 150 order. Sa hilagang bahagi ng gusali 3, makakaasa kayong matatapos namin ang trabaho. Maghahanda ako 1 araw bago. Pangkat-pangkat kong ibababad ang mga sangkap. Tandaan, huwag igisa ng maaga. Unang kahon, 40 order. Pangalawang kahon, 40 order. Pangatlong kahon, 50 order. Medyo maanghang, 20. Katamtamang anghang, 70. Sobrang anghang, 40. Noong una tayong magkita, nanginginig pa ang mga kamay nila sa takot noong gumagawa sila ng 80 order.
Ngayon, sa 150 order, bakas pa rin ang kaba nila. Pero pulido at hindi magulo ang trabaho nila ngayon. Pwede na ang dami. Pwede na. Ngayon ay formal na. At may kasama pang seal. Dahil maayos at masarap nakakapanatag kumain. Kumusta, may nagbago ba? Kapag maramihan ang luto at naging abala na, doon pinakamadaling mawala ang lasa. Pero ang lasa ng luto nila ay ganoon pa rin. Ang hirap pero nakayanan nila. Kuya Luo, 150 order ang naihatid na natin. Huwag kang magyabang agad. Pagod na ako para magyabang. Dati laging takot ako na walang pumunta. Ngayon naman natatakot ako kasi sobrang daming tao. Hindi naman nakakatakot kung maraming tao. Ang nakakatakot ay kung magbago ang puso. Sabi ng mga katrabaho sa group chat, ayos daw ang pagkain sa overtime ngayong gabi. Mas masarap kumpara dati. Mainit ang sabaw at marami pang kanin. Kuya, gaano kaanghang ang gusto mo? Katamtamang anghang lang tapos dagdagan mo ng kanin. Sige, kapag kulang pa ang kanin ay pwede mo pang dagdagan. Ang tanga ko talaga dati. Akala ko dati okay lang na mas mahal kapag kakilala. Itong mga nakaraang araw ang sagwa na ng pagkain ni Ate Lo doon sa may main gate. Hindi na masarap ang lasa. Kitang-kita na nabawasan ng husto ang karne sa ulam. Puro patatas na lang. Tapos nagtaas pa ng presyo. Hindi rin madali ang buhay para kay Ate Lo. Okay lang kahit dagdagan ng konting barya. Itinatabi pa nga niya tayo ng pagkain kahit hating gabi na. Pero nung naisip ko ulit, hindi dapat niloloko o tinataga ang mga kakilala. Engineer Lu, dati pinagtatawanan pa kitang mapagkwenta, alam ko naman. Pasensya ka na, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Basta sa susunod kilalanin mo na lang ng mabuti. Iba talaga ang lasa ng manok na ito. Dati kapag kumakain ako doon sa main gate, lalo lang akong nauuhaw habang kumakain. Pero ito napakasarap sa pakiramdam pagkatapos kumain. Dito na ako palaging bibili simula ngayon. Pero huwag ka namang magtataas ng presyo ha. Kung hindi naman tataas ng husto ang presyo ng mga bilihin, hindi rin kami magtataas ng presyo. At kung talagang kailangang magtaas, ipapaalam naman namin sa inyo ng mas maaga. CJ, mas maganda nga naman kapag malinaw ang usapan sa lahat. Mas mabuti yan kaysa sa mga puro salita lang. Lu Wenchuan, may problema. Pinatigil ang pwesto ko. Nakabayad na rin ako ng multa. Kailangan ko pa ring umattend ng training. Malakas ang benta nung dalawa. Sumusunod kasi sila sa patakaran. Gusto mo bang marinig ang totoo? Tingin mo ba deserve ko ito? Pero hindi ko naman gustong bumagsak ka. Ang gusto ko lang naman, huwag ka nang manloko ng tao. Dati talaga, akala ko. Okay lang nasingilan ng mas mahal ng kaunti ang mga kakilala. Kasi kahit paano nakakamura pa rin naman sila. Nakakahatak pa rin naman ng mga customer. Hindi dahil ginagawa ng lahat, tama na iyon. Ngayon, alam ko na. Umattend ka na lang ng training. Kaligtasan sa pagkain. Malinaw na presyo. Hindi iyan ginagawa para lang may maipakita sa iba. Para protektahan ang sarili mo iyan. Magaling ka rin talagang manermon, no? Noon pa man, magaling ka na ring manermon sa akin. Kuya Luo, nag-usap na kami ni Ziyuan. Gusto naming umarkila ng pwesto. Hindi sa mismong tapat ng pinto at hindi rin sa likod. Doon lang sa may mga pwesto sa gilid ng kalye. Hindi naman ganoon kalaki ang lugar. Pero kahit paano, may maayos na linya ng tubig at lababo. At pwede tayong makakuha ng permit doon. Pwede ring maglagay ng lamesa para makakain ang mga tao. Kuya Luo, tingin mo ba okay iyon? Magkano ang upa? 4,500 kada buwan. Hindi rin mababa iyon. Paano naman ang deposito? 3 buwan. Medyo mabigat iyan. Opo, pero hindi rin naman pang matagalan ang pagtitinda sa labas. Mahirap magtinda kapag umuulan. Mahirap din kapag malamig ang panahon. Kung nasa loob tayo ng pwesto, mas madaling panatilihing malinis. At pwede pa nating paupuin ang mga customer para kumain. Nakapagkwenta na ba kayo ng mga gastos? Napakadetalyado ng pagkwenta mo. Hindi dahil malakas ang negosyo padalos-dalos ka nang magbubukas ng tindahan. Paano kung kumunti ang mga customer? Kaya pa nating kumapit ng 2 buwan. Kung hindi obra, atras na lang. Basta walang utangin kung ano-anong pera. Kung ganoon, pwede nating subukan. Huwag niyo akong ituring na boss. Kayo naman ang naglabas ng puhunan. Kayo rin naman ang nakataya rito. Pero mas malawak ang pananaw mo kaysa sa amin. Marami lang talaga akong nakitang mga kainang sumikat. At lumaki ang ulo ng mga may-ari. Bago pa man kumita ng maayos, ay napabayaan na nila ang tindahan hanggang sa malugi. Pagkabukas ng tindahan, kailangan pa ring isabit ang listahan ng presyo. Kailangan pang kumuha ng food sample at mag-asikaso ng din-in. Mas mabusisi pa ang kalinisan. Kailangan ding may proseso sa pag-asikaso ng mga reklamo. May naisip na akong pangalan para sa tindahan. Anong pangalan? Shaike ng mga manggagawa. Masyado bang baduy? Maganda nga Para naman talaga sa mga manggagawa ang tinda nyo. Mas mukhang totoo kapag simple lang.
Napakalaki naman ng kusinang ito. Sa susunod palitan natin ang kawali ng pangkomersyal na malakas ang apoy. Madodoble pa ang bilis ng paghahanda ng pagkain. Ang isang simpleng meal ay talagang kayang magpabago ng buhay ng isang tao. Kasangga. Hindi ba masyadong simple? Mas mabuti kapag simple. Huwag nang gumawa ng mga madramang pakulo. Walang problema sa kalan. Maayos din ang daanan ng usok. Saan isasabit? Sa likod ng cashier, para ipaalala sa sarili natin. Sige po, Kuya Loo, muntik na akong bumalik sa probinsya dati para magtayo ng pwesto. Noong unang kalahating buwan konti lang ang nabibenta ko araw-araw. Minsan nga marami pang natitirang karne. Natatakot akong malugi at baka pagtawanan pa ako ng iba. Noong araw na pumunta ka rito para sa unang order mo. Sa totoo lang, sobrang kabado talaga ako noon. Baka kasi sabihin mong hindi masarap pagkatapos mong kumain. Hindi naman ako ang unang nakakuha, di ba? Ikaw ang unang seryosong nagtanong tungkol sa presyo. Kasi na-scam lang ako kamakailan. Buti na lang talaga at dumating ka. Huwag mo namang isipin na dahil sa akin ang lahat. Lumipat lang naman ako ng kainan. Kayo naman talaga ang dahilan kung bakit nanatili ang mga customer. Maraming salamat. Kuya, sandali lang. Bakit? Anong mayroon? Hindi po ito pera. Meal card po ito. Libre ka nang kumain dito simula ngayon. Huwag na po, okay lang. Kuya Loo, ang laki ng naitulong niyo sa amin. Kung talagang naaalala niyo ang tulong ko, singilin niyo na lang ako ng 38. Gaya ng sinisingil niyo sa lahat. Huwag niyo akong bigyan ng espesyal na presyo. Kapag nagsimula kayong magbigay ng espesyal na presyo, masisira lang ang inyong patakaran. Unang araw pa lang ng pagbubukas niyo, ang ibang tindahan niya ay may pagong at tambol pa. Pero sa inyo, kahit isang basket ng bulaklak ay wala man lang. Hindi ba parang masyadong simple naman yan? Kuya Loo, ayaw po muna naming gumastos sa mga walang kabuluhang palamuti. Ang perang pambili ng mga bulaklak, mabuti pang ibili na lang ng 2 kilo ng di kalidad na manok. Pero kuya, nag-level up na ang serbisyo rito 38 pa rin po. Humanap na lang po kayo ng maupuan nyo. 3 order ng medyo maanghang. 5 order ng katamtamang anghang. 2 order ng sobrang anghang. Kuya Loo, nakapila ka pa rin pala. Kapag hindi ako pumila, siguradong magagalit ang iba sa akin. May punto ka nga naman. Kuya Loo, katamtamang anghang. Boss, hindi ako kumakain ng kanin. Pwede bang bawasan ng 2 piso? Isang presyo lang ang set meal. Pero dadagdagan ko na lang ang ulam mo. CJ, huwag mo nang hirapin si boss. Walang 2 klase ng presyo rito. Boss. Ganoon pa rin ang lasa tulad ng dati. Ilan ang nabenta? 216 na order. Walang maling order. At wala ring reklamo. Mabuti naman kung ganoon. Yung 38 piso na karatula, hayaan mo lang na nakasabit dyan ng matagal. Huwag kang magkamali ng akala. Kumpleto na ang mga permit ko ngayon. Sabi ng nag-train sa amin dapat malinaw ang nakasulat na presyo. Hindi ito pagkalugi kundi pag-iwas sa gulo. Tama yan. Dati akala ko madaling lokohin ang mga trabahador. Tutal nagmamadali naman sila. Kaya siningil ko sila ng mas mahal kung kaya naman. Ngayon wala nang naniniwala sa akin. Kapag nawala na ang tiwala, hindi ito basta-basta babalik sa pagsasabit lang ng karatula. Hindi ako masyadong nakakabenta sa isang araw ngayon. Pero mas payapa ang isip ko ngayon. Isang presyo lang para sa lahat ng bibili. Para hindi ko na kailangang tandaan kung magkano ang sisingilin sa bawat isa. Gusto mo bang sumubok ng isa? Nakakain na ako ngayong araw. Lo, Gixiang, huwag ka nang babalik sa dating ginagawa mo. Hindi na po, nagmamadaling matapos ang trabaho ngayong katapusan ng taon. Ngayong gabi 300 pagkain para sa overtime hatiin sa 2. 2 batch kaya bang deliver at tanggapin. Pero kailangang magkahiwalay ang pag-deliver. Ang unang batch ay alas 10 ng gabi. Ang pangalawang batch naman ay alas 11 ng gabi. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Dumating na ang unang batch ng pagkain para sa overtime. Mga bro, habang mainit pa. Nakatatawid gutom talaga tong isang subo na to. Ano nang iniisip mo? Naalala ko lang noong 3 taon na ang nakalipas. Ganyan din akong nakatingkayad noon sa tapat ng construction site. Kumakain ng 50 pesos na gisadong manok. Akala ko pa naman ganoon talaga ang pagkain sa construction site. Nalaman ko na lang kalaunan na hindi pala iyon normal. Nagmamadali man kumain ang mga tao. Hindi ibig sabihin na pwede na silang lokohin. Sa isang serving ng pagkain dapat may sapat na dami. At dapat may konsensya rin. Kalahati.
Salamat sa pagpapakahirap nyo. Mas mahirap ang pinagdadaanan ng mga kasamahan natin sa construction. 22 pesos ang isang serving, may 2 ulam na karne at isang gulay. May kanya-kanyang landas ang bawat isa sa atin. Kapag naligaw ka ng landas, dapat kang magbayad ng kapalit. Kung gusto namang magbago at tumahak sa tama, dapat bigyan ng pagkakataon. Sa 38 pesos busog ka na at may kapanatagan pa. Order ulit ako bukas. Sapat ang kanin. Sapat din ang karne at mabait pa si boss. Hating gabi na, ano pa ba ang iniisip mo dyan? 3 taon na ang nakalipas, gumastos ako ng 50 pesos. Para sa akala kong pakikisama ng isang kakilala. Pero nalaman ko na lang kalaunan, na iyon pala ang halagang itinakda nila sa akin. Ngayon, sa 38 pesos malinaw ang binabayaran mong pagkain. Kahit sino pa ang pumunta, pare-pareho lang. Ito ang tinatawag na kapanatagan. Kuya Loo, katamtamang anghang. Katamtamang anghang. 38. Kuya Loo, handa na ang pagkain. Dugot pawis ang puhunan ng mga tao sa construction site para kumita. Sino mang magturing sa kanila na parang uto-uto, ay mawawalan din ng tiwala mula sa kanila. Pero kung sino man ang rerespeto at magtuturing sa kanila bilang tao, ay siyang makagagawa ng paraan para ang bawat mainit na pagkain ay maging isang pangmatagalang negosyo.